Umpisa na ng flashback ng God Valley Incident. So nagumpisa nga itong chapter 1096 sa pagpapatuloy ng hunting tournament ng mga Celestial Dragons. Ipapaalala ko lang na yung mga magaganap nga sa buong chapter na to 38 years ago pa rin. Bali ipinakita nga kung gaano kalala itong tournament na to. Tinitignan nga lang ng mga Celestial Dragons itong mga tao sa God Valley bilang mga kuneho. Kuneho na para sa kanila papatayin lang ng walang hirap-hirap hanggang sa ipinakita na nga itong mga kasali sa tournament na to. Nakita nga natin si Garling pati na ang mga kasamahan niyang Holy Knights. Yung appearance nga nila similar lang sa mga normal na tao. At although chill nga lang sila dahil sa parang normal na sa kanila itong event na to, kabaliktaran nga yung nararamdaman nila sa mga tao sa God Valley. Dahil maraming ang nagmamakaawa, umiiyak at nagwawala dahil sa alam nilang mamamatay na sila sa event na to. Sa kabilang banda naman napunta nga yung scene sa Marine Headquarters. Ipinakita nga itong Fleet Admiral ng Marines during sa oras na to na si Kong. Tinawagan nga niya itong si Garp at inutusan na pumunta daw sa God Valley dahil may reports nga daw silang natanggap patungkol sa panganib na nag-aabang para sa mga Celestial Dragons na pumunta dito. At as expected kay Garp tinurn down nga niya itong utos ni Kong dahil wala nga daw siyang pakialam sa mga Celestial Dragons. Pero nung binanggit nga ni Kong na papunta na rin daw sa God Valley itong si Goldie Roger, biglang ang nagbago itong isip ni Garp at sinabing papunta na daw siya ngayon sa God Valley. So sa scene nga na to, iramdam na natin yung matagal ng history ng rivalry na itong sila Roger at Garp. Anyway, sa sumunod na panel nga napunta naman tayo sa Hachinosu. Ipinakita nga lang dito yung announcement ng pag-alis ng Rax Pirates papunta din sa God Valley. At speaking of God Valley, nabalik na nga ulit yung scene dito. So nag-umpisa na nga itong Celestial Dragons na pumatay ng mga tao para sa tournament nila. Hanggang sa ipinakita na nga itong grupo nila Ivankov at Kuma. Itong si Ivankov nga nagbibigay ng speech sa mga kasama niyang slaves na pinadala sa God Valley. Sinasabi nga niya kung gaano ka-unfair yung sitwasyon nila ngayon. Itong mga Celestial Dragons nga daw binibigyan sila ng false hope na kung mabubuhay nga daw sila sa lugar na to in 3 weeks papalayain na sila. Pero sa history nga daw ng mga naganap ng hunting tournaments ni isa nga daw wala pang nakakaligtas ng buhay. Meaning itong nilalagay daw na false hope ng mga Celestial Dragon sa mga tao para lang magkaroon sila ng pag-asa nang sa ganon mas magiging challenging para sa kanila itong tournament na to. At habang sinasabi nga ito ni Ivankov nakita natin na patuloy pa rin sa pagpatay itong mga Celestial Dragons. Specifically si Saint Figarland Garling na currently nangunguna daw sa tournament na to. Mabalik nga kay Ivankov nakita nating sinisira na ng kasama niyang slave na fishman itong mga posas nila. At syempre dahil dito nagpasalamat si Ivankov na kinatuwa naman ng fishman na to dahil sa buong buhay nga daw niya ngayon pa lang siya nakatanggap ng compliment. At dito napag-usapan na nga nila yung plano ng pagtakas nila. Itong si Genie nga sinasabi na yung susi daw sa pagtakas nila sa God Valley sa pamamagitan ng mga papremyo ng mga Celestial Dragons. So yung tinutukoy nga netong si Genie itong 6 na treasure chest na nakita natin sa last chapter. Nabanggit nga ni Genie na yung 2 daw sa papremyo ng mga Celestial Dragons may kakayanan daw na mapaalis sila sa God Valley. At ito nga daw yung Pau Pau Fruit at yung Fish Fish Fruit Model Azure Dragon. Itong 2 Devil Fruit nga daw na to kaya silang mapaalis sa isla na to. Nung marinig nga ito ni Ivankov very positive siya na makukuha nila itong 2 Devil Fruit na to. Basta nga lang daw makain nila ang mga Devil Fruit na to makakatakas na sila. Pero hindi nga yun sinang-ayunan ng isa sa mga slaves dahil yung papremyo nga daw na to na mga Devil Fruit nakalagay sa gitna ng isla. Meaning binabantayan daw ito ng maraming Celestial Dragons at Marines. At dito sinabi nga ni Genie na wag silang mabahala dahil expertise nga daw niya yung pagnanakaw. At in fact siya nga daw mismo yung nag-leak ng impormasyon sa outside world para sa gaganaping tournament na to sa God Valley. Kumbaga gagawin daw nilang decoy yung mga pirata na pupunta ngayon sa isla na to para malaya nilang makuha yung mga Devil Fruits na gusto nila at makatakas. Now it makes sense kung bakit may knowledge itong Rax Pirates pati na ang Roger Pirates para sa gaganaping event na to. At kung bakit din sila papunta na ngayon sa God Valley. At speaking of Rax Pirates sa sumunod na panel nga nakita natin yung barko nila. Inatake
inatake nga nila yung isa sa mga barko ng Marines. At dahil dito nagkakagulo na nga sa pangpang ng God Valley hanggang sa ipinakita na nga itong Rax Pirates. So yung buong Rax Pirates nga nasa panel na to maliban sa captain nilang si Rax D. Sebek na pinopoint naman ni Whitebeard na nauna na daw. So nandito nga sila Big Mom, Shiki at Captain John. Itong si Miss Bakin naman nakita nga nating nakasakay sa likod ni Whitebeard at kamukha nga siya ni Stacy. Itong babae naman na similar ang suot kay Boa Hancock in fact na si Gloriosa. So sa scene nga na to ramdam na kaagad natin yung hindi nila pagkakaisa, which is ito nga rin yung pinopoint out sa mga past chapters na related sa Rax Pirates, yung pagiging kanya-kanya nila at walang teamwork since pare-parehas nga silang malalakas individually. So maliban nga sa mga nabanggit ko ipinakita rin itong sila Wangzi at probably na si Silver Axe. Anyway, nakarating na nga sa mga Celestial Dragons yung balita patungkol sa pagdating ng ilan sa mga bigating pirata. At speaking of mga bigating pirata dumating na nga rin itong Roger Pirate sa God Valley. Yes guys, nandito nga sila Goldie Roger, Silver's Rayleigh, Scupper Gaban at iba pa. Yung appearance nga ni Roger dito similar sa itsura ni Ace na dinrawing ni Oda sa isang SBS. At syempre hawak niya pa itong straw hat niya. Bali yung tumapat nga sa Roger Pirates itong mga Holy Knights. So bukod nga sa ipinakita kanina may mga bagong Holy Knights nga rin ang nakita natin. At dito dumating na nga rin itong puwersa ng Marines, specifically si Garp. Kasama nga ni Garp itong kanang kamay niya na si Bogard. At dahil nga sa nagkakagulo na sa God Valley nagtagumpay na nga itong sila Ivankov at Kuma sa misyon nila. Nakuha na nga nila itong Pawpaw Fruit at Azure Dragon na Devil Fruit. Pero bago nga nila matagumpay na kainin itong mga Devil Fruit na to biglang ang sumulpot itong si Big Mom. Inagaw nga niya kay Ivankov itong Azure Dragon na Devil Fruit. At nung oras nga naaagawin na rin ni Big Mom itong Pawpaw Fruit kay Kuma mabilis ngang ipinakain ni Ivankov kay Kuma itong Devil Fruit na to na ginawa naman agad ni Kuma. At pagtapos nga nito bigla ring sumulpot itong si Gorosei Saturn. Inatake nga niya si Kuma at sinabing dahil kabilang daw sa buka ni Race itong si Kuma wala daw siyang choice kundi ang mamatay o ang maging slave, na hindi naman sinang-ayunan ni Kuma. Dahil kung yung dalawa nga lang daw ang magiging choice niya sa buhay ano pa daw ba ang point na ipinanganak siya. Kaya naman kung may power nga lang daw siya ngayon gagamitin daw niya yon para magligtas ng maraming tao, gaya daw ng ginawa ni Nika. Nung marinig nga ni Saturn yung pangalang Nika parang ang nagpanteg yung tenga niya at sinabing ito daw yung rason kung bakit kailangang mamatay ng mga kagaya niya. At dito na nga nagtatapos yung flashback sa God Valley incident. Natapos nga ito na naglalaban itong sila Rax D. Sebek at Goldie Roger. Anyway, sa sumunod na panel naman napunta na nga yung scene sa Sorbet Kingdom. So dito nga ipinakita na yung aftermath sa mga pangyayari sa God Valley incident. Nalaman nga natin mula kay Ivankov na nag-e-exist na pala during this time si Big News Morgan. At siya nga daw ang nagbalita patungkol sa pagiging bayani ni Garp sa nangyaring God Valley incident. At dito ipinakita na nga sila Kuma, Genie at Ivankov. Nakita nga nating nagdadasal itong si Kuma at sinasabi na dapat daw mas marami pa siyang nailigtas sa God Valley. Pero binara nga siya ni Ivankov at sinabing ano bang sinasabi mo? 500 na katao yung nagawa mong mailigtas. Bali sinang-ayunan naman ito ni Genie at sinabing lahat nga daw ng 500 katao na yon nagpapasalamat kay Kuma. Yung kamay naman daw ni Kuma as per Ivankov kamay ng liberation. At dito ni-reveal na nga na nasa simbahan pala nakatira si Kuma. Now it makes sense kung bakit siya may hawak lagi na Bible. Hanggang sa later on nga nagpasya na itong si Ivankov na umalis sa Sorbet Kingdom. Lalasapin nga daw niya yung freedom na natatamasan niya ngayon. Itong si Genie naman nagpasya na magpaiwan at sinabing sasamahan daw niya si Kuma. At dito nagkaroon na nga ng moment sila Genie at Kuma. Yung nakita nga nating batang version ni Kuma na may karga-kargang mga hiniwang troso ito na nga yung naging appearance niya sa chapter na to. Ito nga yung ginawa nilang pagkakakitaan ni Genie. Kapag may nambubuling nga kay Kuma si Genie ang nagtatanggol sa kanya. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakita yung naging simple at masayang buhay nila Kuma at Genie. Nabuhay nga sila ng mapayapa at may kinakain sa araw-araw sa isang simbahan. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1096.
Bali ngayon yung explanation nga para sa chapter na to i-upload natin bukas na. Dahil masyado ngang malaman ang chapter na to na hindi kakayanin sa konting explanations lang. Kaya naman gagawa natin siya ng separate video. Since masyado na ngang hahaba itong video na to kung ilalagay pa natin dito. Bali dito na nga nagtatapos itong chapter 1096. So yun lang, peace!